Sa linya ho natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Ase, good morning. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang umaga po. Hi, Double Wing. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Salamat po ulit sa pagbibigay sa amin ng oras. Asek, May pondo na ba? May pondo na ba tayo? At kailan ilalarga talaga? Dahil baka daw po sumipa ng 80 pesos ang diesel bobeng at gasolina 90, tama, 80 pesos ang diesel, by 90 pesos ang gasolina by next week. Fuel, yan. Sa fuel tayo. Ay, yes, Weng, talagang mataas yun. Pag pumalo na 80 ang diesel. Ano yan, ngayon kasi meron tayong 150 million na nakalaan para rito sa ating fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. 2025 budget pa ito. At hindi ito nagamit last year. At may validity naman ito hanggang December 2026. Kalahati nito para sa mga magsasaka, 75 million. At 75 million para naman sa mga mangingisda. So, 5,000 para sa farmers. Yung requirement lang ay registered sila sa RSBSA. Pangalawa, either nagmamay-ari sila o nagre-renta ng mga makinarya na ginagamit nila sa mga bukid. Yung sa mga mangingisda naman, tag 3,000 sila. Ganun din, registered sila sa RSBSA at nagmamay-ari sila ng mga bangka na hindi tataas sa 3 gross tonnage yung laki ng kanilang bangka. Kailan ho So ready ibibigay? na yung, yes po. Kailan ibibigay yan? Pwede na ba ngayon? Naka-release na sa DA yung 100 million at anytime pwede na itong magamit kasi meron na kaming na-issue na guidelines, yung Memorandum Circular 35 at 42 na magiging guidelines o batayan sa pag-release nitong mga pondo na ito. At pag naubos yung 100 million, i-request naman sa DBM yung natitirang 50 million para sa same purpose. Ilan po ang ini-expect natin na makikinabang dito sa 150 million na ito, Asek? Kung yung 75 million, i-divide natin ng 5,000, nasa mga almost 15,000 farmers. Doon naman sa mangingisda, mga 28,000 na mga mangingisda yung makikinabang. So talagang kulang itong pondo na ito kung doon sa dami ng mga magsasaka at mangingisda na merong nagre-renta o nagmamay-ari ng mga kanilang kagamitan. Ito po yung bilang na yan, nationwide na ho yan, Asek? Yes po. Parang ang konti lang pala ang mga farmers natin tsaka mga isda. Na makikinabang. Ano po? Oo. Hindi niyo po babalak palawakin yung fuel subsidy program na ito, Asek, considering na latay po talagang abutin natin ngayon pagdating sa issue ng presyo ng langis? Ang limitasyon natin, Double Wing, yung ating pondo dahil 2025 hindi nga nagamit. So ngayon 2026 wala kasi tayong specific allocation for fuel assistance. So magre-request tayo ng additional na pondo sa ating pamahalaan para marilisan ng DA ng additional resources. Bakit wala tayong pondo for 2026, Asek? Hindi siya nakasama sa General Appropriations. Siguro hindi natin ina-expect. Kasi nga last year hindi naman siya nagamit. Na magkakaroon ng ganitong klaseng problema. O kasi hindi nagamit, so may 2-year validity, pwede magamit ngayon anytime kaya hindi nagsama Until sa 2026 budget. Pero December. Yes. yung possibility po na para madagdagan yung beneficiary nitong fuel subsidy sa agriculture sector, yan, hihingi po kayo ng additional funds kung kakailanganin. Yes po, tama po yan. Okay. Hindi ho ba pwedeng luwagan kasi nababanggit nyo, dapat ho nakarehistro sila. Sa RSBA. Oo, sa RSBS. Madali ho ba yan o RSBSA. kailangan pang meron silang cooperative na kinabibilangan? Madali naman yung talaga Weng. Sa lahat naman ng assistance sa binibigay ng DA, ayon na rin sa mga itinakda, lalo na General Appropriations, para mga lehitimong mo magsasaka at mangingisda yung makareceive. At kailangan talaga gagamitin yung fuel doon sa mga activities na nangangailangan ng gasolina. Kagaya ng ngayon, meron tayong harvest. So yung mga combine harvester,
doon gagamitin itong fuel. Kasi nagbibigay tayo ng IMC o yung Interventions Monitoring Card na pwede lang gamitin ito doon sa mga gasolinahan na kung saan sila bibili ng fuel nila. Pero yung mga magsasaka, di ba, kailangan meron silang pagmamayari na makina o anumang gamit pangsaka na ginagamitan ng fuel. Paano yung iba? Pagmamayari o nagre-renta. Nagre-renta. Ano ba yung mga kailangan kagamitan para lang ma-qualify sila na mabigyan? Marami kasi tayong kagamitan. Yung sa land preparation, yung mga traktora, yung mga cultivator. Oo. Sa crop establishment, meron sila mga weeder o mga at tawag dito. Pag sa harvesting naman, itong ang ating combined harvester, yung sa post-harvest, and then sa cold storage. So, ang daming pwedeng paggamitan talaga ng mga makinarya at mga facility nila. Pero kung sila yung mga kasama ho doon sa mga nagtatanim, nag-aani, nang wala hong gamit, siguro worker ho sila sa palayan. Anong assistance meron naman ho sa kanila? Meron ba kahit pangkabuhayan man lamang sa kanila? Pag fuel subsidy talaga, Weng, they won't be eligible kasi kailangan talaga may makinarya sila na ginagamit. Kasi they cannot use yung IMC card. Kunwari gusto nila mag-grocery sa supermarket o kung saan man. Naka-lock in yun para doon sa mga establishmento ng mga gasolinahan lang talaga. Cash or voucher ito, ASEC? Card. Card ito, pero doon sa atin sa fisheries kasi may mga lugar na talagang walang medyo malalayo. So pwede yung voucher, paper voucher. Paper voucher. May mga bangka. Oo. Pero kung halimbawa, ASEC na dati hindi nakarehistro ang isang magsasaka o mangingisda doon sa previous o mga nakaraan nating fuel subsidy program, pwede pang humabol ngayon kung sila naman ay pasok doon sa criteria na binanggit po ninyo kanina? Yes, kasi nung nagbigay tayo before, ang priority natin naman ngayon, yung mga talagang hindi nabigyan ng mga nakaraang assistance. So, kailangan lang talaga registered sila doon sa ating system. Paano po magparehistro dyan? Saan sila pupunta? Ang registration ay nagaganap sa ating mga local government units. May, paper registration talaga ito. And then sinasubmit yung registration form sa ating regional field offices for encoding. At yung ating mga tauhan sa region, sila yung nag-i-encode nito para maisama sa ating system. So kailangan punta sila sa mga munisipyo, hanapin po ang tanggapan ng local DA, agriculture, at saka sila magparehistro doon. Yung ating municipal agricultural office. Yes, alright. Yung tinutukoy yun dyan, kunyari magsasaka yan, no, na pinapanood natin, yung mga nagtatanim ng palay, kunyari, ganon, nagtatanim ng gulay, sila pwede hong mag-qualify yan para makakuha ng cash assistance. O basta sila yung may-ari ng makinarya at lupa. Hindi, yung wala, yung mga nagtatanim Yun lang. ang sinasabi niyang hindi qualify kanina eh. Hindi, pero wala talaga yung mga nagtatanim, sila walang ari-arian na di ba? Yung mga rice farmers natin. For other assistance ng DA, kailangan pa rin sila mag-register. So talagang ini-encourage natin yung ating lahat ng mga magsasaka, farm laborer, farm workers to be registered sa ating registry system. So makakakuha pa rin sila ng cash assistance? So meron? Pwede sila makakuha. Halimbawa, yung ating mga magsasaka ng palay, basta less than 2 hectares and below, doon sa ating Rice Farmers Financial Assistance under the Rice Competitiveness Enhancement Fund, regardless kung may-ari sila o hindi, nakaka-receive sila ng financial assistance pag na-release na yung ating Rice Farmers Financial Assistance. Magkano po yan yung pera? Magkano ang assistance po? Depende yan doon sa collection na na ipapamahagi at magkano yung pondo na na-allocate. Kasi 30 billion yung ating allocation sa RCEP. 9 billion yan napupunta sa makinarya. 6 billion doon sa binhi na inbred seeds. And then meron pang 8 na pwedeng paggamitan. At yan ay inaaprubahan ng ating Pangulo kung magkano yung allocation na itinakda ng batas doon sa iba pang 8 paggagamitan. So, kaya iba-iba ang allocation. So kasama yan sa pwedeng makuha ngayon, ha? Yung fuel subsidy tsaka yung cash assistance, meron?
Yes, sa rice sa farmers. ngayong taon. At pero yung sa RCEP nga depende sa Collection. collection. And last year hindi ganun kalaki yung collection dahil matandaan natin Mm. September to December nagkaroon tayo ng import ban Yes. ng importasyon ng bigas. Okay. Asek, doon sa pangamba na magtataas ang presyo ng mga bilihin, kasama po ang bigas doon. Halimbawa, nag-angkat tayo, tuloy-tuloy na ang pag-angkat natin eh. Plus yung siyempre yung gastos, production cost ng ating mga magsasaka, dahil gagamit sila ng makinarya, gagamitan niya ng gasolina o diesel, expected po ba namin na dapat ba naming asahan na tataas din ang presyo ng bigas sa mga pamilihan? Ngayon kasi Weng, nag-peak na ng harvest natin. Yes. Marami na actually na harvest at hanggang April yan. Opo. So, ang magiging impact niyan sa sektor ng ating palayan, doon sa local, tama ka, pag siyempre gagamit ang makinarya nga at yung sa logistics, yung movement ng Yes. goods Mm-mm. from, kunwari, galing yan ng Isabela, galing ng Ilocos, dadalhin ng Maynila, may gastusin Opo. para dalhin dito sa consumption areas, halimbawa dito sa Metro Manila. So magkakaroon niya ng additional cost. Mm-mm. Kung import naman, karamihan naman ng imports natin nanggagaling sa Southeast Asia, lalo na sa Vietnam, Cambodia, Myanmar. So hindi ganun kalaki yung gastusin at hindi apektado dito sa Strait of Hormuz. Yes. Nevertheless, kung magkakaroon naman ng pagtaas ng gasolina, ang mapaapektuhan niyan yung freight cost natin. Yes. So kung magtataas yun, so definitely it will have an impact din so sa presyo ng import kahit sa Southeast Asia manggaling yung ating bigas. Okay, baka i-monitor na lang siguro, Asek, kasi ang ayaw natin na yung natural na course ng pagpapataw ng presyo dahil sa mga pagtaas ng production cost, baka po masamantala lalo ng middleman kasi nasa kanila yung transportation cost eh. Baka po lalo pong mapagsamantalahan nung nasa gitna yung presyo. Yes, nagutos na naman ang ating Pangulo, nagutos na rin si Secretary na talagang higpitan yung monitoring simula nitong parating na linggo. Ang magiging issue lang natin talaga gaano katagal itong magiging issue na nangyayari sa gitnang silangan. Kasi pag mas matagal ito, mas magiging malaki yung problema. Lalo na doon sa mga inputs natin. Halimbawa sa fertilizer. So yan yung una kasi maapektuhan. Yung mga animal feeds natin. So magkakaroon din yan ng impact doon sa ating livestock. At kahit sa ating export ng mga agricultural goods, lalo na yung mga tropical fruits natin, mangga, avocado, pinya, may kakaroon niya ng impact din sa presyuhan, of course. Asek, yung ano bang kondisyon doon sa fuel subsidy nga pala? Kunyari, bibigyan nyo ho ng fuel subsidy, may kondisyon ba on? Huwag ho kayo magtaas. Lalo no, yung ng presyo ninyo ng binibentang palay o kaya binibentang isda. Walang condition yun. The cash assistance will be given ng walang condition. Pero Except yung mga sa qualification ng ating beneficiaries. Yung criteria nila, Yes. qualification para maging eligible. pero asahan ba ho natin na baka mamaya ang dahilan ng pagtaas nila ng binibentang pala o ng isda ay dahil nga dito sa issue ng langis kahit na ho sila ay nakakuha na ng fuel subsidy or cash assistance? Walang ganun, Weng. Of course, ano yan, market forces talaga. Yeah. Yung presyuhan ng pagbili at pagbenta ng ating mga produkto. Sa isda lang pala, ngayong Marso daw, ang balita, I'm sure na sakop din naman ho ninyo yun, baka bababa na ho ang presyo ng isda, lalo na ho ng galunggong. Ano Dahil bang tapos balita? yung close fishing season. Pag natapos talaga yung close fishing season, nagkakaroon na ng pagbaba sa presyuhan dahil dumadami talaga yung ating huli sa ating mga pangisdaan. Alright, sige. Asek, naku, maraming salamat po sa oras ha. Salamat po sa mga pagpapaliwanag. Good morning. Maraming salamat din, Double Wing. Mag-ingat kayo. Good morning. Thank you, Salamat, sir. Thank Asek. you. Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, mga kapuso. Ayun, Hilingan, walang pinoprotektahan.